May makwentong hindi basta-basta natatapos sa paglipas ng panahon. Nanatili itong buhay. Naghihintay ng tamang tainga na makikini. At ng tamang pusong handang umunawa. Magandang araw po sa inyong lahat, at maligayang pagbabalik sa ating channel, kung saan ang bawat kwento ay may sariling tibok ng puso. Paano kung ang isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot ay pilit na kumakatok mula sa nakaraan? Handa ka bang buksan ang pinto? Kahit pa ang bubungad sa iyo ay isang katotohanang maaring magpabago ngang lahat? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lyra sa unang kabanatangang. Ang hiwaga sa aparador ni Lola. Walang signal. Iyon ang unang-unang pumasok sa isip ni Lyra habang hawa ang kanyang cellphone. Itinaas-taas pa ito na parabang nahahanap ng himala mula sa kisama ng lumang bahay. Napabuntong hininga na lamang siya. Pangatlong araw na niya rito sa Laguna, sa bahay ng kanyang lola Amalia na pumanaw 2 linggo na ang nakalipas, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya masanay. Bakit ba kasi ako pa? Bulong niya sa sarili. Kasabay ng pagpupunas ng pawis sa kanyang no. Ang init na malakit. Na tila yumayakap sa balat niya. Ay isa pa sa mga bagay na kinainisan niya sa probinsya. Sanay siya sa malamig na aircon ng kanyang tsondo sa Maynila, sa mabilis na takbo ng buhay, sa ingay ng masasakyan at sa malakas na internet connection. Dito, ang tanging ingay na naririnig niya ay ang huninga, kuliglig at ang paminsan-minsang pagaspas ng madahon sa labas. Ang bahay mismo ay tila humihinga na kalungkutan. Gawa sa matitigas na kahoy, amoy luma na ito, pinahalong alaala at alikabok. Ang bawat sulok ay may kwento, ngunit para kay Lyra, ang makwentong iyon ay hindi sa kanya. Utos ang kanyang ina na siya muna ang magbantay at mag-asikaso ang magamit ng kanyang lola bago ito tuluyang isara o ibenta. Isang responsibilidad na tinanggap niya ng may pag-alinlangan. 1 buwan lang naman, anak, sabi ng kanyang ina. Para na rin makapag-isip-isip ka. Makapag-isip-isip. Wala siyang gustong isipin kundi kung paano makabalik agad sa siyudad. Nang gumabi, lalong naging matindi ang katahimikan. Matapos ang isang hapunang dalata at kaning isinangak, umakyat na si Lyra sa kwartong dating tinutulugan ng kanyang lola. Malinis naman ito, ngunit hindi niya maiwasan ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Ang lumang gamit isang malaking kama na may 4 na haligi, isang tokador na may salaming bahagyang naninilaw na, at isang matangkad, may tim na aparador sa sulok ay tila maaninong na mamasit sa kanyang bawat galaw. Ang aparador. Iyon ang pinaka-nakakakuhang kanyang atensyon. Gawa ito sa kahoy na nara, na sa katagalan ay halos nangingitim na. May maukit itong bulala na halos hindi na makita dahil sa kapal ng banis. Mula nang dumating siya, ni minsan ay hindi niya sinubukang buksan ito. Tila may sarili itong bigat, isang presensang hindi dapat gambalain. Sinubukan niyang matulog. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na inisip ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga plano sa pagpipinta, ang buhay na naghihintay sa kanya pabalik sa Maynila. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay may dalang kakaibang kaba. Eksaktong tumunog ang lumang orasan sa ibaba, hudyat ng hating gabi, nang marinig niya ito. Tok, tok, tok. Napamula si Lyra. Itinigil niya ang kanyang pahinga. Pinakiramdaman ang paligid. Baka guni-guni lang. Baka daga. O sangga na puno na tumatama sa bintana. Tok, tok, tok. Mas malinaw ngayon. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito malakas. Isang katok na kalmado ngunit tuloy-tuloy. At sigurado siya kung saan ito nanggagaling. Sa aparador. Nalami ang kanyang mga kamay at tila may bumara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Binalot niyang ang kumot ang sarili na parang isang kalasag. Ang bawat paktibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Sino yan? Mahinang tanong niya sa kawalan. Alam na katawa-tawa ang kanyang ginagawa. Tok, tok, tok. Hindi ito tumitigil. Para itong isang pakiusap. Isang pagtawag. Naktayuan ang mga balahibo sa kanyang bato. Ngunit sa ilalim ng takot, mayroong umusbong na inis at pagkasutil.
Sino ba namang matinong multo ang mang-istorbo ng ganitong oras? Sa wakas, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama. Ang bawat yapa niya sa sahi na kahoy ay lumilihan ng mahinang lagutok. Palapit siya ng palapit sa aparador. Ang katok ay hindi pa rin tumitigil. Tok! 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 Nasa harapan na siya nito. Nangingini ang kanyang kamay habang dahan-dahan niya itong itinaas, patungo sa seradura ng aparador. Nararamdaman niya ang lamig na nakmumula sa kahoy. Nang 1 pulgada na lang ang layo ng kanyang nga daliri sa pinto ng aparador, bigla itong tumigil. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa katok kanina. Naghintay si Lyra. 1 minuto. 2. Wala na siyang marinig kundi ang sarili niyang hininga. Napaluno siya. Marahil ay imahinasyon niya lang ang lahat. Pagod lang siguro siya. Ngunit bago pa man siya makatalikod, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sa halip na hawakan ang seradura, idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy na aparador. At sa gitna ngang nakabibinging katahimikan, may narinig siyang isang tunog. Hindi ito katok. Ito ay isang bulong. Isang bulong na napakalami. Napakahina. At tila nanggagaling sa napakalayong lugar, ngunit sapat na para marinig niya ng malinaw. Tulungan mo ako. Hindi na nakatulog si Lyra ng gabing iyon. Ang bulong na narinig niya mula sa aparador ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang sirang plaka. Tulungan mo ako. Isang pakiusap na puno ng lamig at pihati. Kinabukasan, kasabay ng pagsikat ng araw, ang takot na naramdaman ni Lyra ay napalitan ng determinasyon. Hindi na ito simpleng kababalagan lamang. Mayroon siyang pakiramdam na may isang bagay sa loob ng aparador na kailangan niyang malaman. Isang bagay na ipinakakait sa kanya. Pagkatapos ng mabilis na almusal, hinarap niyang muli ang matandang aparador. Ang katahimikan nito ngayon sa umaga ay tila mas mapanlinlang. Sinubukan niyang pihitin ang seradura, ngunit ayaw nitong bumukas. Kinakalawang na ito at tila matagal nang hindi nabubuksan. Kumuha siya ng alambre, ng hairpin, at kahit isang maliit na kutsilyo mula sa kusina, ngunit bigo siyang buksan ito. Ano ba naman to? Inis na sabi niya, pinapalo ang pintong aparador. Kung may gusto kang sabihin, bakit ayaw mong mapabukas? Miss, kailangan mong tulong. Isang boses ng lalaki ang bumasa sa kanyang pagisa. Sa gulat, napatalon si Lyra at napaharap sa pinto ng kwarto. Nakatayo ron ang isang binatang hindi hamak na mas matangkat sa kanya, may suot na simpleng puting t-shirt at maong. Ang buhok niya'y bahagyang magulo, at sa mamata niya'y may bakas ng ngiti. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Tanong ni Lyra. Hawak pa rin ang kutsilyo na parang sandata. Tinaas ng binata ang dalawa niyang kamay, na para bang sumusuko. Isi lang. Nakabukas kasi ang pinto niyo sa baba. Kanina pa ako kumakatok, walang sumasagot, kaya sinilip ko na. Baka kung napano ka na. Nakamot siya ng ulo. Ako nga pala si Marco. Apo ako ni Don Rafael, yung kapitbahay niyo. Don Rafael. Iyon ang pangalang pamilya sa kanya, ang may-ari nga malaking bahay sa kabilang kalsada. Ibinaba ni Lyra ang kutsilyo, bahagyang nahiya. Pasensya na. Lyra pala. Ngumiti si Marco, isang ngiting na palabas ng dimple sa kanyang kanang pisngi. Alam ko. Nakita kita nung isang araw. Ano yang pinagkakaabalahan mo? Mukhang may kaway ka diyan. Itinuro niya ang aparador. Ayaw kasing bumukas, amin ni Lyra. Luma na kasi yung seradura. Patingin nga. Lumapit si Marco. Ang paglapit niya ay nagdala ng amoy na panlalaki, malinis at hindi masangsang. Saglit na natigilan si Lyra. May kung anong kabasyang naramdaman na iba sa kabang dulot ng aparador. Kinuha ni Marco ang alambre mula sa kamay ni Lyra. Maingat niyang ipinasok ito sa butas ng seradura. Minsan, kailangan lang tamang kiliti sa mga ganito, sabi niya habang pinaglalaruan ang kandado. Ilang sandali lang, may narinig silang isang malutong na klik. Napatingin si Lyra kay Marco na may paganga.
Si Marco naman ay ngumiti lang na parang walang ginawang espesyal. Ayan na. Bukas na. Dahan-dahang hinila ni Lyra ang pinto. Isang alon ng amoy alkampo at lumang damit ang sumalubong sa kanila. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa loob, may ilang nga luma at nakatuping barot saya, ilang panlong na tila kinain na ang bukbok, at mga sapatos na luma na ang disenyo. Mukhang wala namang multo, biro ni Marco. Ngunit hindi nakikini si Lyra. Ang nga mata niya ay nakatuon sa isang bagay sa pinakasulok ng aparador, sa ilalim ng nga nakatuping damit, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Maingat niya itong kinuha. Hindi ito mabigat. Walang kandado. Nakatinginan sila ni Marco. Isang tingin na puno ngang pausisa. Dahan-dahan, itinaas ni Lyra ang takip ng kahon. Ang laman nito ay masulat. Masulat na nakataling ang isang kupas na laso. At sa ibabaw ng nga sulat, may isang litrato. Itim at puti. Kinuha ni Lyra ang litrato. Natigilan siya. Napahinto ang kanyang pahinga. Ang babay sa litrato ay siya. Parehong-pareho ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng labi, pati ang paraan ng pagngiti. Nakasuot ito ng isang magandang bestidang Filipiniana, at ang buhok nito ay nakapusot ng elegante. Kung hindi lang luma ang litrato, akalain niyang kuha niya ito mula sa isang costume party. Graba! Bulong ni Marco, nakasilip sa kanyang balikat. Kamukhang-kamukha mo. Nanginginig ang makamay ni Lyra habang binabaliktad ang litrato. Sa likod nito, may nakasulat sa isang magandang sulat kamay. Isang pangalan, Celestina. Celestina. Ang pangalan ng kapatid ng kanyang lola. Ang kapatid na sinasabi nilang nawala, na naglayas at sumama sa kung sinong lalaki. Habang pinoproseso niya ang lahat, isang biglaang bakso nganghin ang pumasok sa kwarto. Imposible, dahil sarado ang lahat ng bintana. Ang hangin ay malamig at tila may dalang pihati. Ipinilipat nito ang maansulat mula sa kahon. Ikinalat sa sahi na parang maatuyong dahon. Isang sulat, na mas naninilaw kaysa sa iba. Ang lumipat at bumagsak mismo sa paanan ni Lyra. Nakaharap ito sa kanya. At sa gilid ng papel, may isang marka. Isang mansa na kulay itim na pula. Tuyo na ito at kumupas na sa paglipas ng panahon, ngunit hindi may kakaila ni Lyra kung ano iyon. Mukha itong talsik ng tuyong dugo. Nang hapong iyon, matapos umalis ni Marco na may pangakong babalik para kumustahin siya, naiwan si Lyrang mag-isa kasama ang ngalihim na biglang nabuksan. Inilapak niya ang masulat sa ibabaw ng mesa, inayos ayon sa petsa. Ang litrato ni Celestina ay itinayo niya sa kanyang tabi, na parabang isang bantay. Pinulot niya ang sulat na may mansa ng dugo. Binuksan niya ito ng may pangingini. Ang sulat ay para sa isang lalaking nangangalang Leo. Leo, aking sinta. Basa niya sa isip. Ang takot ay nagsisimula ng manahan sa aking puso. Nalaman na niya ang tungkol sa atin. Ang nga mata niya ay nag-alap sa galit, isang apoy na nangangakong tutupukin ang lahat. Nangako siyang hindi niya ako titigilan. Natatakot ako, Leo. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Ang nga salita ay tila sumasaksak sa puso ni Lyra. Ang bawat letra ay puno ng pag-ibig at pangamba. Sino si niya? Sino ang kinatatakutan ni Celestina? Hanggang sa patulo, dala-dala niya ang tanong na iyon. Hindi niya namalayan ang pagod na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Niyakap niya ang unan. At di nagtagal, nilamon na siya ng dilim. Ngunit ang kanyang pagtulo ay hindi payapa. Sa kanyang panaginip, natakpuan niya ang sarili na nakatayo sa isang hardin na pamilya. Ito ang hardin sa likod ng bahay ng kanyang lola. Ngunit sa panaginip, ang nga bulaklak ay mas matingkad, ang nga puno ay mas mayabong, at ang hangin ay mas sariwa. Tila bumalik siya sa nakaraan. Isang babae ang nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, nakatalikod sa kanya. Nakasuot ito ng puting bestida, parehong-pareho sa suot ni Celestina sa litrato. Dahan-dahan itong lumingon, at kinilabutan si Lyra nang makita ang mukha nito. Ito si Celestina. Ang kanyang kakambal sa itsura.
Ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Puno ang isang kalungkutang hindi masukat. Hindi naksalita si Celestina. Sa halip, itinaas nito ang kanyang kamay at sinanyasan si Lirang sumunod. Kahit sa panaginip, naramdaman ni Lira ang isang puwasang humihila sa kanya. Wala siyang magawa kundi sumunod. Naglakad sila palabas na hardin, patungo sa pampang nawa na nasa likuran lamang ng kanilang lupain. Ang tubig ng lawa ay kalmado at maitim, sumasalamin sa buwang bilog na nasa kalangitan. Ang eksena ay maganda, ngunit may isang nakatagong panganib na gumagapang sa hangin. Huminto si Celestina sa mismong pampang. Mula ron, tanaw na tanaw ang isang malaking bahay sa kabilang ibayo, isang mansyon na maliwanag ang magailaw, punong buhay. Ang bahay ni Don Rafael. Dahan-dahang itinaas ni Celestina ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang mansyon. Ang kanyang mukha, na kanina'y blanco, ay biglang nakaroon ng emosyon. Puno ito ni sakit, ne galit, ne kepigati. Bumuka ang kanyang bibig, at kahit walang tunog na lumabas, nabasa ni Lira ang isang pangalang paulit-ulit niyang binibigkas. Rafael. Rafael. Pagkatapos, tumingin si Celestina ng diretso sa mga mata ni Lira. Ang mga mata nitong walang buhay ay biglang nakaroon ng luha. Isang pata ng luha ang dumaloy sa pisngi nito. At nang bumaksa ito, naging dugo. Biglang nagising si Lira, humahabol sa kanyang hininga. Basa ng pawis ang kanyang noo at likod. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa bilis. Umupo siya sa kama, pilit na pinapakalma ang sarili. Panaginip lang. Isang masamang panaginip. Ngunit nang ilibot niya ang kanyang paningin sa kwarto, isang bagay ang nakpatigil sa kanyang pahinga. Ang litrato ni Celestina, na iniwan niyang nakatayo sa mesa, ay nakataob. Hindi. Hindi ito ordinaryong panaginip. Hindi ito imahinasyon. Hindi na ito isang simpleng kwento na nawawalang kamag-anak. Ito ay isang siga mula sa kabilang buhay. Isang utos. Isang misyon. Ang kaluluwa ni Celestina ay hindi matahimik. At siya, si Lira, ang pinili nitong tulungan. Tinanggal ni Lira ang kumot sa kanyang katawan. Wala nang bakas ng paalilangan sa kanyang mukha. Ang naroon na lang ay isang matigas na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang daliri habang hinahanap ang numero ni Marco. Nang sagutin nito ang tawag, narinig niya ang sarili niyang boses, hindi na ito boses ng isang babaeng naiinip sa probinsya. Ito ay boses ng isang taong nakahanap ng layunin. Marco, sabi niya, nanginginig ngunit buo ang loob. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Lira? Okay ka lang ba? Anong oras na? Sagot ni Marco. Halatang kagigising lang. Marco, pakinggan mo ako. Pagpapatuloy ni Lira, hindi pinansin ang tanong nito. Sa tingin ko hindi lang nawawala ang lola sa tuhod ko. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili sa mga salitang babago sa lahat. Sa tingin ko, pinatay siya. 2:00 ng madaling araw. Iyon ang oras na nakarehistro sa cellphone ni Marco nang matanggap niya ang tawa ni Lira. Ang antok na bumabalot sa kanyang diwa ay biglang naglaho, napalitan ng pag-aalala. Ang tonong boses ni Lira punong pangangamba at isang kakaibang urgensya ay sapat na para bumangon siya mula sa kama at magsuot ng sinalas. Hintayin mo ako. Iyon lang ang nasabi niya bago pinatay ang tawag. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada patungo sa bahay ni Lira. Hindi niya maiwasang isipin na baka dala lang ito ng kalungkutan at pag-isa. Natural lang na makaramdam ng takot ang isang dalagang mag-isa sa isang malaki at lumang bahay. Baka nananaginip lang ito ng masama. Ngunit nang pagbusan siya ng pinto ni Lira, nakita niya ang isura nito at alam niyang hindi ito simpleng panaginip lang. Namumutla si Lira. Bahagyang nanginginig ang nga kamay. Ngunit ang kanyang nga mata ay nagliliyap sa determinasyon. Sa mesa sa likuran niya ay nakakalat ang nga lumang sulat, na parabang isang investigador na sinusuri ang nga ebidensya. Pinatay siya, ulit ni Lira nang makaupo na sila. Si Celestina. At sa tingin ko,
may kinalaman ang lolo mo. Napabuntong hininga si Marco. Lira, pakinggan mo. Baka naman. Sinubukan niyang maging mahinahon. Baka naman dala lang yan ng pagod. Ang sabi nga matatanda, naglayas si Celestina. Sumama sa isang lalaking hindi gusto ngang pamilya niya. Iyon ang kwento. Hindi iyon ang totoong kwento. Giit ni Lira. Itinulak niya patungo kay Marco ang masulat na nakalata sa mesa. Basahin mo. Basahin mo ang ito. Sa una, naalangan si Marco. Pakiramdam niya ay nilalapastangan niya ang isang pribadong bagay. Ngunit nang makita niya ang pakiusap sa mga mata ni Lira, kumuha siya ng isang sulat at sinimulang basahin. Ang sulat kamay ay elegante at puno ng buhay. Ang nga salita ay tila musika, naglalarawan ng isang pag-ibig na dalisay at masidi. Nalaman ni Marco ang tungkol kay Leo, isang simpleng magsasaka na may mga matang nangungusap pa kaysa sa kanyang mga labi. Nalaman niya ang tungkol sa kanilang mga lihim na pakikita sa tabing alawa, sa mga pangarap nilang bumuo ng isang simpleng pamilya. Habang binabasa niya ang nga sulat, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Hindi ito maksalitang ang isang babaeng nakbabalak maglayas. Ito ay maksalitang ang isang babaeng tapat na nakmamahal, isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang paibig. At pagkatapos, ibinigay sa kanya ni Lira ang huling sulat. Ang sulat na may mansa ng dugo. Nang mabasa ni Marco ang masalitang puno ng takot, ang pagbabanta mula sa isang niya na may kapangyarihan, nagsimulang manlami ang kanyang magkamay. Sino si niya? Tanong niya. Kahit pa may hinala na siya. Ang panaginip ko, sagot ni Lira, at ikinuwento niya ang lahat ang pagpapakita ni Celestina, ang pagtuturo nito sa mansyong nga Rafael, ang pangalang paulit-ulit nitong binibikas. Napasandal si Marco sa kanyang upuan. Ang lolo niya. Si Don Rafael. Isang taong respetado sa kanilang bayan. Isang pilantropo. Ngunit alam din ni Marco na sa likod ng kagalang-galang na imahe na iyon ay isang lalaking istrikto, may bakal na kamay, at ayaw na may sumusuway sa kanya. Naalala niya kung paanong ayaw ng kanyang lolo na may nagtatanong tungkol sa nakaraan. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan, palagi nitong sinasabi. Hindi ko alam, Lira, sabi ni Marco, gulong-gulo ang isip. Mahirap paniwalaan. Habang sila ay nag-usap, hindi nila namalayan na sumisikat na pala ang araw. Nakpasya si Marco na umuwi muna para hindi siya hanapin. Ngunit bago siya umalis, nangako siyang tutulungan si Lira na alamin ang katotohanan. Kinahapunan, habang nag-isip si Lira kung ano ang susunod nilang hakbang, isang kotseng itim at makintab ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula rito ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting polo barong. Matangkad ito at tindi pa rin, kahit pa may manggagatla na ng katandaan ang mukha. Ang buhok nito'y halos puti na. Ngunit ang mga mata nito'y matalas pa rin. Si Don Rafael. Naglakad ito patungo sa gate, kasunod ang isang alalay. Nanigas si Lira sa kanyang kinatatayuan. Magandang hapon, Ija, bati ni Don Rafael. Ang boses ay malumanay ngunit may bigat. Ako si Rafael, matalik na kaibigan na iyong yumaong lola. Nabalitaan kong narito ka raw kaya naisipan kong dumalaw. Para na rin kumustahin ang apo ng aking kaibigan. Pilit na ngumiti si Lira. Magandang hapon po. Pasok po kayo. Pumasok si Don Rafael sa loop. Inilibot ang kanyang paningin sa kabahayan na parabang sinusuri ang bawat sulok. Huminto ang kanyang nga mata sa litrato ni Celestina na nakapatong pa rin sa mesa. Lumapit siya rito. Kinuha niya ang litrato. Tinitigan niya ito ng matagal, at sa isang saglit, nakita ni Lira ang isang emosyon na dumaan sa mga mata ng matanda, isang halong pananabi, pagsisisi, at isang bagay na mas madilim. Si Celestina. Sabi ngang matanda. Hindi inalis ang tingin sa litrato. Pagkatapos ay tumingin ito kay Lira. Isang tingin na nagpatayo ngang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Kamuhang-kamuha mo siya, sabi ni Don Rafael, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Isang kagandahang trahedya ang sinapit.
Ang pagbisita ni Don Rafael ay naiwan ng isang nakakakilabot na pakiramdam kay Lyra. Ang nga salita nito, lalo na ang huli isang kagandahang trahedya ang sinapit ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi iyon sinabi bilang pakikiramay. Sinabi niya iyon na parang isang katotohanang matagal na niyang alam. Mula ng araw na iyon, nasimula ang nakakawang bagay. Hindi na lang sa ngang bahay. Pakiramdam ni Lyra. Palagi siyang may kasama. Kapag didili siya ang halaman sa hardin, may nararamdaman siyang gamatang nakatitik sa kanyang likuran. Ngunit sa tuwing bigla siyang lilingon, wala namang tao. Isang beses. Habang nakadungaw siya sa bintana, sigurado siyang may nakita siyang anino ngang isang taong nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya sa kabilang kalsada. Ngunit nang kurutin niya ang kanyang mata para tingnan muli, wala na ito. Ang pakiramdam na pinagmamastan ay nagdulot sa kanya nege paranoia. Ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat taho ng aso sa dikalayuan, ay nakpapakaba sa kanya. Pati si Marco ay nakapansin sa pagbabago ngang kilos ng kanyang lolo. Lagi siyang wala sa sarili, kwento ni Marco kay Lyra sa telepono isang gabi. Madalas ko siyang nakikitang nakatayo lang sa bintana ng kanyang study, nakatingin dito sa bahay niyo. Kanina nga, nakita ko siyang may sinusuno na malumang papel sa hardin. Nang tanungin ko kung ano yon, sinigawan niya lang ako at sinabing wag akong mangyalam. Lalong tumibay ang hinala ng dalawa. May itinatago si Don Rafael. Isang bagay na ayaw niyang malaman ni Numan. Sa loob naman ng bahay, tila mas nagiging desperado si Celestina na magparamdam. Isang gabi, habang nagpipinta si Lyra para libangin ang sarili, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang mahinang tunog ng gabagay na ginagalaw sa sala. Nang bumalik ang kuryente makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang mga librong nahulog mula sa estante. Ngunit hindi ito basta-basta nakalat. Nakayos ang nga ito sa sahe, bumubuong isang salita. L.A. W.A. Lawa. Basa ni Lyra ng pabulong. Ang lawa na nasa likod ng kanilang bahay. Ang lawa na itinuro ni Celestina sa kanyang panaginip. Kinabukasan nakita sila ni Marco. Ikinuwento ni Lyra ang tungkol sa mensahe ng nga libro. Hindi na naalinlangan pa si Marco. Makasama silang natungo sa pampangan lawa. Ang lugar ay tahimik at medyo maputi. Ang hangin ay mabigat. Dala ang amoy ngang tubig at nabubulo na may gadahon. Anong hinahanap natin dito? Tanong ni Marco. Habang inililibot ang kanyang paningin. Hindi ko alam, sagot ni Lyra. Basta nararamdaman ko. Mayroon dito. Isang bagay na naiwan. Sinimulan nilang maklaka-laka sa pampang. Sinisipa-sipa ang nga tuyong dahon. Sinusuri ang bawat kakaibang bato o piraso ngang kahoy. Halos isang oras na silang naghahanap at malapit nang sumuko si Lyra nang biglang huminto si Marco. Lyra, tingnan mo to, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Nakaturo siya sa isang bahagi ng pampang na malapit sa tubig, kung saan mas malambot ang lupa. May isang bagay na bahagyang nakausli mula sa puti. Kumikinang ito ng tamaan ng sikat ng araw. Lumuhot si Marco at maingat na hinukay ang lupa gamit ang kanyang nga kamay. Dahan-dahan, lumitaw ang hugis ng bagay na nakabaon. Ito ay isang palamuti sa buho. Isang pila na herpin na may disenyong bulaklak ng sampaguita. Kinakalawang na ito at puno and puti. Ngunit ang hugis nito ay buo pa rin. Teka, sabi ni Lyra, nanlalaki ang mata. Mabilis niyang kinuha ang kanyang wallet mula sa bulsa. Mula ron, kinuha niya ang isang maliit na kopya na litrato ni Celestina na lagi niyang dala. Itinabi niya ang litrato sa herpin na hawak ni Marco. Walang duda. Parehong-pareho. Ito ang herpin na suot-suot ni Celestina sa kanyang litrato. Ang ebidensya na narito siya sa pampang ng wanong araw na siya inawala. Ang patunay na hindi siya basta-basta naglayas. Habang nakatiti sila sa herpin, isang malamig na hangin ang muling umihip. Napatingin si Lyra sa ibabaw ngang tubig ng lawa. Sa isang saglit,
tila nakita niya ang isang refleksyon, hindi ang kanyang refleksyon, kundi ang refleksyon ang isang babaeng nakaputing bestida. Malungkot na nakatingin sa kanila bago ito naglaho kasabay ngang pag-alon ng tubig. Ang hairpin. Hawa-hawa ni Marco ang malamig na metal habang pawis siya, ngunit ang isip niya ay lumilipat. Ang pirasong ang pila na iyon ay hindi na lang isang alahas. Isa na itong testigo. Isang piping saksi sa isang krimen na matagal nang ibinaon sa puti at limot. Ang pagdududa niya ay napalitan ng katiyakan. May ginawang masama ang kanyang lolo. At kailangan nilang patunayan iyon. Ngunit paano? Si Don Rafael ay makapangyarihan. Isang salita niya lang kayang-kaya niyang baliktarin ang lahat, pamukain silang sinunggaling o mas masahol pa, mga bale. Kailangan nila ng isang bagay na mas matibay. Isang taong makapapatunay. Papasok na siya sa kanilang mansyon nang masalubong niya si Manang Elsa, ang pinakamatandang kasambahay sa kanilang pamilya. Nasa mga 70 na ito. At nagsisilbi na sa mga Rafael mula pa noong binata ang kanyang lolo. Siya ang naalaga sa ama ni Marco noong bata pa ito. Nakita ni Marco ang paalala sa mukha ng matanda habang nakatingin ito sa kanya. Marco, iho, saan ka ba nanggagaling? Tanong ni Manang Elsa, ang boses ay mahina. Kanina ka pa hinahanap ng lolo mo. Mukhang mainit na naman ang ulo. Tumingin si Marco sa matanda. Nakita niya rito ang mga matang nakasaksi ng napakaraming taon sa loob ng bahay na ito. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Manang, sabi niya, hinawakan ang matanda sa braso at dinala sa isang sulok ng hardin kung saan walang makakarinig sa kanila. May itatanong po ako. Kailangan niyo pong sabihin sa akin ang totoo. Tungkol po ito kay Lola Celestina. Nang marinig ang pangalan, biglang namutla si Manang Elsa. Umiling-iling ito. Naku, iho, huwag na nating pag-usapan yan. Matagal ng isyu yan. Baka marinig tayo ng Don. Manang, pakiusap po, ipinakita ni Marco ang hairpin. Nakita namin to sa pampangang lawa. Alam kong may alam kayo. Kahit ano po, kahit katiting na impormasyon lang. Tinitigan ni Manang Elsa ang hairpin, at napuno ang luha ang kanyang mata. Nangingini ang kanyang ngalabi. Tumingin siya sa paligid. Sinisigurong walang nakikinig. Bago siya bumulong. Ang sabi nila, naglaya siya, simula ngang matanda. Pero hindi iyon ang nakita ko. Gabi-gabi, naririnig ko ang pag-away nila ng iyong lolo. Isang gabi, narinig ko ang sigaw ni Celestina. Tapos, katahimikan na. Kinabukasan, wala na siya. May nakita po ba kayo? Tanong ni Marco. Umiling si Manang Elsa. Wala. Pero pagkatapos nun, nagbago ang lahat. Naging malupit ang iyong lolo. Naging puno ang dilim ang bahay na ito. Akala ni Marco ay iyon na ang lahat. Ngunit pagkatapos ay huminga ng malalim ang matanda, na para bang may isang mabigat na sikretong handa na nitong pakawalan. May isa pa, iho, sabi nito, ang boses ay halos pabulong na lang. Isang bagay na ipinangako kong hindi sasabihin kaninuman. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang ama mo, si Richardo. Hindi siya tunay na anak ni Don Rafael. Para may bombang sumabo sa pandine ni Marco. Napaurong siya. Ano pong sinasabi niyo? Ang iyong lola, ang asawa ni Don Rafael, ay isang mabuting babay. Papatuloy ni Manang Elsa. Tuloy-tuloy na ang agos ng luha. Ilang buwan matapos mawala si Celestina, may isang lalaki rin sa baryo na bigla na lang naglaho. Isang magsasaka. Ang pangalan niya Leo. Leo, ang pangalan sa masulat. May naiwan siyang anak sa pagkabinata sa ibang babay, sabi pa ni Manang Elsa. Isang sanggol na lalaki. Walang-wala ang ina ng bata. Sa awa ng iyong lola, at sa galit na rin siguro sa iyong lolo, palihim niyang inampon ang bata. Pinalabas niyang anak nila ito. Ang batang iyon. Ang batang iyon ay ang tatay mo, Marco. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang lalaking kinikilala niyang lolo ay hindi niya kadugo.
Ang pamilyang pinoprotektahan niya ay binuo sa isang kasinungalingan. At ang pinakamasalap sa lahat, ang dugo na dumadaloy sa kanyang maugat, ay dugo ni Leo, ang lalaking tunay na minahal ni Celestina. Isang nakakabaliw na kabalintunaan. Ang apo ngang biktima at ang apo ngang salarin ay nakakamabutihan. Ngunit ngayon, alam na niya. Hindi siya apo ngang salarin. Siya ang huling piraso ng isang naudot na pag-ibig. Ang kanyang pagkatao ay konektado sa trahedyang ito sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ang pag-aalala niya para sa kaligtasan ay napalitan ng galit. Isang nag-aalap na galit para sa lalaking sumira hindi lang sa isang buhay, kundi sa napakaraming pangarap. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng mansyon, palabas ng gate, patungo sa kabilang kalsada. Kailangan niyang makarating kay Lyra. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat. Ngunit hindi para sabihing ituloy ang laban. Tumakbo siya para pigilan ito. Dahil ngayon, alam na niya. Ang kanyang lolo ay hindi lang isang taong may madilim na sikreto. Isa itong halimaw na kayang pumatay para lang makuha ang gusto niya. At hindi niya hahayaang si Lyra ang maging susunod na biktima. Sinalubong siya ni Lyra sa pinto, nag-alala. Marco, anong nangyari? Hinawakan niya si Lyra sa makabilang balikat. Ang kanyang mata ay puno ng desperasyon. Lyra, kailangan nating itigil to. Ngayon na. Ano? Bakit? Huwag ka nang matanong. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basa. Mas delikado siya kaysa sa inaakala natin. Pinatay niya si Celestina. At baka pati na rin ang lalaking mahal niya. Lyra. Pinatay niya ang tunay kong lolo. Ang salita ni Marco ay tumama kay Lyra na parang isang malakas na sampal. Pinatay niya ang tunay kong lolo. Ang pag-amin na iyon ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng multo at bulong na narinig niya sa bahay. Ang katotohanang si Marco, ang lalaking unti-unti nang nagiging malapit sa kanya, ay biktima rin pala ang kasamaang ito. Marco, umupo ka muna, sabi ni Lyra. Hinila niya ito papasok at pinaupo sa isang silya. Kumuha siya nga isang basong tubig. Nangingini ang kamay ni Marco habang inaabot ito. Ikinuwento ni Marco ang lahat ng sinabi ni Manang Elsa. Ang tungkol sa kanyang tunay na lolo na si Leo, at ang kabayanihan ng kanyang yumaong lola sa tuhod. Habang nagsasalita siya, ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng sakit. Ang bigat ng isang kasinungalingan na pinasan ng kanyang pamilya sa loob ng 50 taon ay bumaksak sa kanyang balikat. Kaya kailangan na nating tumigil. Lyra, sabi niya sa wakas, ang boses ay basag. Hindi natin siya kaya. Kung napatay niya ang 2 taon noon para lang paktapan ang lahat, anong pumipigil sa kanya na gawin ulit yon ngayon? Sa atin? Tumingin si Lyra kay Marco. Nakita niya ang takot sa mamata nito, isang takot na makawiran. Ngunit sa ilalim ng sarili niyang takot, may ibang bagay na lumalago. Isang matibay na determinasyon. Hindi, maring, sabi ni Lyra. Nag-angat ng tingin si Marco, gulat. Anong hindi? Hindi tayo titigil, sabi ni Lyra. Marco, hindi mo ba nakikita? Ito na yon. Ito ang dahilan kung bakit tayo ang nandito. Ikaw at ako. Hindi ito aksidente. Ito ay tadhana. Lumuhod siya sa harapan ni Marco para makpantay ang kanilang mga mata. Ang lola mo sa tuhod. Ginawa niya ang lahat para iligtas ang lolo mo. Ang lola ko naman. Si Lola Amalia. Nanahimik siya sa takot. At si Celestina. Hanggang ngayon hindi pa rin siya matahimik. Hindi tayo pwedeng tumigil ngayon. Utang natin sa kanila na tapusin to. Ang salita ni Lyra ay tila nagbigay ng kaunting lakas kay Marco. Ngunit ang pag-alinlangan ay naroon pa rin. Pero paano? Wala tayong ebidensya. Salita lang laban sa salita ng isang makapangyarihang tao. Sa sandaling iyon, tila may sariling isip ang bahay. Isang malakas na kalabo ang narinig nila mula sa kabilang dulo ng sala. Napatalon silang dalawa sa gulat. Nakatayo sa tabi ng lumang fireplace ay isang maliit na estante ng libro. At mula roon, isang makapal na libro ang nahulo sa sahi.
Nakabukas ito. Nakatinginan sina Lyra at Marco bago dahan-dahang lumapit. Ang libro ay isang lumang koleksyon ng mga alamat ng Laguna. Nakabukas ito sa isang pahina na may guhit ng isang lumang bahay na may malaking fireplace. Ang fireplace. Bulong ni Lyra. Tumingin siya sa fireplace na nasa harapan nila. Luma na ito at hindi na ginagamit, puno na nga alikabok at agив. May kung anong nakudyo sa kanya. Lumapit siya rito at sinimulang kapain ang nga lumang ladrilyo. Lyra, anong ginagawa mo? May nararamdaman ako. Sabi niya, hindi tumitigil. Kinapa niya ang bawat ladrilyo, hanggang sa isa sa mga ito ay bahagyang gumalaw. Nanlaki ang mga mata niya. Marco, tulungan mo ako. Makasama nilang tinanggal ang gumagalaw na ladrilyo. Sa likod nito ay isang madilim na butas. Ginamit ni Lyra ang flashlight ng kanyang cellphone para silipin ang loob. At doon, sa gitna nga agi at alikabok, may isang bagay na nakabalot sa isang lumang tela. Nangingini ang makamay ni Lyra habang inaabot ito. Maingat niyang inilabas ang laman. Hindi lang ito isa, kundi dalawang lumang notebook. Ang isa ay mas manipis. Nang buksan niya ito, nakilala niya ang eleganteng sulat kamay ni Celestina. Ito ang kanyang tala-arawan. Ngunit mas nakakuha ngang pansin niya ang pangalawang notebook. Mas makapal ito. At ang sulat kamay ay iba pamilya. Ngunit nangingini. Nang buksan niya ang unang pahina, napahinto ang kanyang pahinga. Ako si Amalia, basa niya sa isip. Kapatid ni Celestina. Isinusulat ko ito dahil hindi na kaya ng aking dibdib ang bigat ng katahimikan. Alam ko ang lahat. Ito ang tala-arawan ng kanyang lola Amalia. Dali-dali nilang binuklat ang pahina. Doon, isinalaysay ni Amalia ang lahat. Ang kanyang takot na makita niyang kinalakat ni Rafael si Celestina patungo sa lawan noong gabing iyon. Ang banta sa kanyang buhay na napatahimik sa kanya. Ang sakit ng pagpapanggap na ang kanyang kapatid ay isang taksil na naglayas. Ngunit hindi lang iyon. Hindi lang pala na nahimik sa takot si Lola Amalia. Sa loob ngang 50 taon, palihim siyang nag-imbestiga. Palihim siyang nag-ipon ng nga impormasyon. Isinulat niya ang pangalan ng mataong posibleng nakakita, madetalyang tanging siya lang ang nakapansin. Ginawa niyang tala-arawan ang kanyang investigasyon, isang bombang naghihintay ng tamang oras para sumabo. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lola ni Lyra ay hindi isang duwag. Isa siyang mandirigma na gumalaw sa anino. Habol hininga nilang binasa hanggang sa huling pahina. Ang huling sinulat ni Amalia ay isang mensahe para sa kung sinumang makakabasa nito. Isang mensahe para kay Lyra. Hindi ko na marahil aabutan ang araw ng katarungan. Ngunit inihanda ko na ang lahat. Ang huling ebidensya, ang bagay na mapapabaksa sa kanya, ay itinago ko sa pinakalitas na lugar na alam ko, isang lugar na hinding-hindi niya sisirain dahil sa kanyang pagmamataas. Ang susi para mahanap ito ay nasa loob mismo ngang kasinungalingang kanyang ikinalat. Hanapin mo ang taksil na naglayas. Ang bigat na mariblasyon mula sa tala-arawan ni Lola Amalia ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang paasa. Hindi na sila nangangapa sa dilim. Mayroon na silang gabay, isang mapa na iniwan ng isang taong naghintay ng 50 taon para sa katarungan. Hanapin mo ang taksil na naglayas, ulit ni Marco. Habang nakaupo sila sa sahig, ang matala-arawan ay nakalata sa pagitan nila. Anong ibig sabihin niyan? Ang kasinungalingang ikinalat niya, sabi ni Lyra, nag-isip ng malalim. Ang kwento ay naglayas si Celestina. Sumama sa kung sinong lalaki. Paano naglayas ang isang tao? Nag-impake sila, sagot ni Marco. Nagdadala sila ng gagamit. Damit. Maleta. Biglang naktama ang kanilang mga mata. Ang maleta, sabay nilang sabi. Ang maleta na sinasabing dinala ni Celestina sa kanyang paglalayas. Malamang, isa rin itong kasinungalingan. Ngunit ayon kay Lola Amalia, ang susi ay nasa kasinungalingan mismo. Kung mayroong maleta, malamang ay itinago ito ni Don Rafael para suportahan ang kanyang kwento. At kung itinago niya ito, saan?
Sa isang lugar na hinding-hindi niya sisirain dahil sa kanyang pagmamataas, paalala ni Marco sa sinabi sa tala-arawan. Ang bahay niya, ang mansyon, iyon ang simbolo ng kanyang kapangyarihan at pagmamataas. May bodega o lumang tagwan ba sa inyo? Tanong ni Lyra. Tumango si Marco. Meron. Isang attic. Isang malaking attic kung saan nakatamba ang lahat ng lumang gamit ng pamilya. Walang pumupunta ron maliban sa makasambahay kapag naglilinis. At sa lolo ko, minsan, nakikita ko siyang umaakyat doon makisa. Alam na nila ngayon. Ang huling ebidensya, anuman iyon, ay nakatago sa loob ng isang lumang maleta sa attic ng mansyon ng mga Rafael. Ang pinakadelikadong lugar para sa kanila. Habang papalubo ang araw, nakpasya silang makpahinga muna at mag-isip ng plano. Naglakad sila patungo sa pampang ng lawa, ang lugar kung saan nagsimula at tila magtatapos ang lahat. Umupo sila sa damuhan, magkatabi, pinapanood ang pakulay kahel ng kalangitan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Puno na ito ngang pagunawaan. Alam mo, basa ni Lyra sa katahimikan, nung unang dating ko rito, gusto ko nang umalis agad. Nainis ako sa lahat. Sa init, sa katahimikan, sa pagiging lumang lahat. Tumingin siya kay Marco, pero ngayon, parang ayoko nang umalis. Ngumiti si Marco. Bakit? Dahil ba sa akin? Biro niya. Kahit pa may paasa sa kanyang boses. Bahagyang natawa si Lyra. Medyo. Pero higit pa ron. Dito. Nahanap ko ang isang bagay na mas mahalaga. Isang koneksyon. Sa pamilya ko. Sa nakaraan. Tumingin siya sa malawak na lawa. At sayo. Ang huling dalawang salita ay halos pabulong na lang, ngunit sapat na para marinig ni Marco. Inabot niya ang kamay ni Lyra. Ang mga daliri nila ay naktakpo, nakbigay ng kuryenteng pareho nilang naramdaman. Ang pag-ibigan nina Celestina at Leo, hindi ito nabigyan ng pagkakataon, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. Sinira ito ng galit at pagkamakasarili. Tumingin siya ng diretso sa mamata ni Lyra. Ayokong manjari ulit yon. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa dalaga. Hindi pumala si Lyra. Hinintay niya ito. At sa pampangalawa na iyon, sa ilalim ng papalubo na araw, ang kanilang mga labi ay naktakpo sa isang halik na malambot, puno ng pangako, at may bahid ng kalungkutan para sa nakaraan at pag-asa para sa hinaharap. Pangako, bulong ni Marco matapos ang halik, ang kanilang gano ay makadikit. Anuman ang mangyari, proprotektahan kita. Makasama nating tatapusin to, at sisiguraduhin natin na sa pagkakataong ito, makakaroon ng masayang wakas ang kwento. Hindi nila alam, mula sa bintana ng kanyang study sa kabilang ibayo, may isang pares ng matang nanonood sa kanila. Si Don Rafael, hawa ang isang larga bista. Ang kanyang makamay ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mukha ay nasisira ng isang emosyong pamilya sa kanya isang makamanda na selos. Nakita niya ang pahahalikan. Nakita niya ang apo na itinuring niyang sarili, kasama ang babaeng kakambal ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Hindi, bulong ng matanda sa sarili, ang kanyang ngipin ay nagnangalit. Hindi na maulit ang kasaysayan. Binaba niya ang larga bista. At isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang malabi. Sa pagkakataong ito, makukuha ko na ang gusto ko. 2 araw. 2 araw ng paghihintay na tila walang katapusan. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang patak ng tubig na unti-unting pumupuno sa isang baso ng pangamba. Si Marco ang naksilbing mga mata at tainga nila, bawat kilos ng kanyang lolo ay tinitimbang, bawat salita ay sinusuri. Ang hudyat ay dumating noong Miyerkules ng umaga. Sa isang pabulong na tawa sa telepono. Alicia, humihingal na sabi ni Marco. May meeting daw sa Batangas, 2 araw. Lyra, mamayang gabi. Ito na yun. Buong araw, hindi mapakali si Lyra. Ang puso niya ay isang kabayong pilit na kumakawala sa kanyang dibdib. Bago makdilim, kinuha niya ang litrato ni Celestina mula sa mesa.
Tinitigan niya ang mga matang kamuhang-kamuhangang sa kanya. Tulungan niyo po kami, bulong niya, na parabang isang dasal. Gabi. Ang hangin ay mabigat at nanlalakip. Puno ngang hindi pa nasasabing nga salita. Hinawakan ni Lyra ang kanyang cellphone, naghihintay. At nang sa wakas ay na-vibrate ito, isang salita lang ang bumungat sa screen. Clear. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila yelo sa kanyang mga baga. Itinago niya sa bulsa ang maliit na flashlight. Paglabas niya ng bahay, ang dilim ay tila isang halimaw na handang lumamon sa kanya. Sa likod bahay ng mansyon, sa ilalim ng isang malaking punong galete, nahihintay si Marco. Ang mukha niya ay isang maskara ng tensyon sa ilalim ng liwanag ng buwan, walang naksalita. Isang tango lang mula kay Marco ay sapat na. Pumasok sila sa loop. Ang mansyon, nasa araw ay simbolong karangyaan, sa gabi ay isang malawak na mausoleo. Ang katahimikan ay may sariling bigat. Ang nga anino nga mamahaling muebles ay tilam nga bantay na bato. Bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay isang alingaw-ngaw ngang kanilang katapangan o kamangmangan. Dinala siya ni Marco sa isang makitit na pinto sa dulong pasilyo. Ang pinto papuntang gamay. Mag-ingat ka, bulong ni Marco, ang mga mata ay nakatitis sa kanya, punong pag-alala. Tumango lang si Lyra. Walang salitang kailangan. Sinimulan niya ang paakyat sa matarik na hagdanan. Ang bawat baitang ay umugong, tila nagrereklamo sa kanyang bigat. Binuksan niya ang flashlight. Ang liwanag nito ay humiwa sa dilim, napapakita nga makakapal na sapot ng gagamba at mga bagay na tinakpan ng puting tela, na tilam nga kaluluwang natutulo. Ang amoy sa gamay ay amoy nga nakaraan at alikabo. Dito, ang oras ay huminto. Ang bawat yapak niya ay nagiwan ng marka sa makapal na alikabo. Inilibot niya ang sina ng flashlight. Ang nga lumang gamit ay tilam nga halimaw na natutulo sa dilim. Sinimulan niya ang paghahanap. Ang sina ng ilaw ay gumapang sa malumang silya, sa mabaol na nakasara, sa masalaming basa na sumasalamin sa kanyang takot. 10 minuto. 15 minuto. Ang pawis ay naksimulang mamuo sa kanyang noo. Naksimula nang kumalat ang pagdududa. Paano kung wala dito? Paano kung mali sila? At pagkatapos, sa pinakasulok, sa likod ng isang aparado na giba na ang isang pinto, nakita niya ito. Isang lumang maleta na gawa sa katat. Kupas na ang kulay at kinakalawang na ang mapansara nitong tanso. Ang pag-asa sa kanyang dibdib, na kanina'y halos mawala na, ay biglang nagliyab. Lumuhod siya sa harap nito. Ang madaliri niya'y nanginginig habang inaalis ang alikabo. Sinubukan niyang buksan ang nga kandado. Hindi ito nakasara. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ito na yon. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Isang mahinang tunog ng paugong ang nilihan nito. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa loob. Ang bumungad sa kanya ay, wala. Isang nakakabinging kawalan. Walang damit. Walang sulat. Walang kahit ano. Tanging ang amoy ngang nabubulok na tela at ang alikabo ng 50 taon. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang naging yelo. Gumuho ang lahat. Mali sila. Isang malaking pagkakamali. Bago pa man niya may sara ang maleta, isang malakas na tunog ang bumasa sa katahimikan. Kalabog. Ang tunog minto ngakmay na isinara ng buong lakas. Napatalon si Lyra sa gulat. Mabilis siyang lumingon, ang sina ng kanyang flashlight ay nanginginig na gumuhit sa dilim, patungo sa hagdanan. Ang pinto ay sarado. Pagkatapos ay narinig niya ito. Ang tunog ng dahan-dahang mayapak paakyat sa hagdan. Hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay may bigat, may autoridad. Inakala mo ba talagang ganon kadali, Ija? Ang boses na iyon, malumanay, kalmado. At dahil doon, mas nakakakilabot. Isang anino ang lumitaw sa tuktok ng hagdanan. Isang anino na kilalang kilala niya. Dahan-dahan itong humakbang papasok sa liwanag ng buwan na tumatagos sa isang maliit na bintana. Si Don Rafael. Nakatayo ron na parabang hinihintay lang siya. El Lolo.
Nautal na sabi ni Lyra, napaatras hanggang sa tumama ang kanyang liko sa isang malamig na pada. Hindi. Hindi kayo umalis. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labingang matanda. Ang pag-alis ay para sa mga duwag. Ako? Naghihintay lang ako. Naghihintay na mahulog ang daga sa aking patibong. Napalingalinga si Lyra, nahahanap ng matatabuhan. Ngunit dalawa pang anino ang lumabas mula sa likuran ni Don Rafael, dalawang lalaking matipuno ang katawan. Wala na siyang paasa. Marco! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang tawa ni Don Rafael ay umalingaw-ngaw sa gamay, malamig at walang kaluluwa. Huwag kang maalala para sa kanya. Mayroon na siyang sariling kausap. Nagdidilim ang paningin ni Lyra sa takot, ngunit isang naalap na galit ang pumalik dito. Bakit? Sigaw niya. Bakit niyo pinatay si Celestina? Ang ngiti ni Don Rafael ay biglang naglaho. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng kabaliwan at pagkagahaman. Pag-ibig ang tawag doon, bata. Isang pag-ibig na hindi niya sinuklian. At walang sinuman. Walang sinuman ang may karapatang tumanggi sa akin. Inihagis ni Don Rafael ang isang senyas. Humakbang ang dalawang lalaki. Sumigaw si Lyra at sinubukang lumaban. Ipinukol niya ang hawak niyang flashlight, ngunit madali lang itong naiwasan. Hinawakan ng isang lalaki ang kanyang magabraso, habang ang isa naman ay mabilis na tinakpan ng panyo ang kanyang bibig. Ang amoy ng kemikal ay sumalakay sa kanyang ilong. Nagpupumiglas siya. Ngunit unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Sa ibaba, narinig ni Marco ang muffled na siga. Lyra. Hindi na siya naisip. Tumakbo siya patungo sa hagdanan. Ngunit bago pa man siya makahakbang sa unang baitang, isang matigas na bagay ang humampas ng buong lakas sa liko ng kanyang ulo. Isang matalas na sakit. Isang puting liwanag. At pagkatapos, dilim. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ni Lyra, punong takot, habang hinihila palayo sa dilim ng gamay. Ang unang bumalik kay Marco ay ang sakit. Isang matalas, kumikirot na sakit sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos ay ang amoy-amoy ng lumang libro at mamahaling pabango ng kanyang lolo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag mula sa isang eleganteng chandelier ay sumilaw sa kanya. Nakahiga siya sa isang malambot na karpet. Bumangon siya, sapo ang kanyang ulo. At inilibot ang paningin. Nasa loob siya, 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 nasa tadirom ni Don Rafael. Ang lugar na dati simbolo ng kapangyarihan at kaalaman. Ang pinto na gawa sa kahoy na sulihiya ay nakasara. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalok. Lyra. Bulong niya. Ang alaala ng huling nakita niya ang matang puno ng takot ni Lyra ay sumaksa sa kanyang puso. Gising ka na pala. Apo. Napalingon si Marco. Nakaupo sa kanyang malaking silang balat si Don Rafael. Kalmado ito. Hawa ang isang basong brandy. Na parabang nag-usap lang sila sa isang ordinaryong gabi. Ang kahinahunan na ito ang mas lalong napakilabot kay Marco. Nasaan si Lyra? Sigaw ni Marco, ang boses ay punong galit. Huwag kang mag-alala, sagot ni Don Rafael. Uminom muna mula sa kanyang baso. Nasa ligtas siyang lugar. Nagpapahinga. Pinaghahandaan ang bago niyang buhay. Dito, kasama ko. Baliw ka na. Tumawa si Don Rafael, isang tawang walang kagalakan. Bali. Siguro nga. Nabali ako sa pag-ibig, Marco. Noong una, kay Celestina. At ngayon, binigyan ako ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Tumayo ang matanda at lumapit sa bintana, nakatanaw sa madilim na lawa sa dikalayuan. Akala ko perpekto na ang plano ko nun, papatuloy niya, ang boses ay tila nangangarap. Nang tanggihan ako ni Celestina para sa hama na magsasakang iyon, sa harap mismo ng lawa, hindi ko napigilan ang sarili ko, isang tula lang. Isang tula lang at natapos ang lahat ng pagtanggi niya. Nakinis si Marco, ang kanyang makamao ay nakakuyom,
Ang kanyang makuko ay bumaon sa kanyang palat. Pero nakamali ako, sabi ni Don Rafael, lumingon ito pabalik kay Marco, ang nga mata ay naapoy sa isang nakakatakot na liwanag. Hindi ko dapat siya hinayaang mawala. Dapat ay itinago ko siya, inalagaan. Isang ibon sa isang gintong hawla. Iyon ang pagkakamali ko nun. Isang pagkakamali na hindi ko nauulitin ngayon. Hindi ka magtatagumpay, maring sabi ni Marco. Talaga ba? Ngumisi si Don Rafael. Sino ang pipigil sa akin? Ikaw? Ang pulisya. Walang ebidensya. Marco. At sa umaga, ang kwento ay simple lang. Ang apo ng aking matalik na kaibigan, si Lyra, dahil sa kalungkutan, ay nagpasyang sumama sa akin. Magpapakasal kami. Aalis kami dito, at walang makakapigil doon. Hinawakan ni Marco ang isang mabigat na paperweight na gawa sa tanso sa ibabaw ng mesa. Ngunit bago pa man niya ito may taas, 2 tauhan ni Don Rafael ang biglang pumasok sa silid at mabilis na pumigil sa kanya. Huwag mo nang subukan, apo, sabi ni Don Rafael, walang bakas ng emosyon. Tapos na ang laro. Nanalo na ako. Umalis si Don Rafael at iniwan si Marco, kasama ang 2 bantay, nakakulong sa silid ng sarili niyang kawalan ng pag-asa. Napasuntok siya sa pader, isang sigaw ng kabiguan ang kumawala sa kanyang lalamunan. Wala na. Huli na ang lahat. Ito na ang pakiramdam ng pagkatalo. All is lost. Samantala, sa isang silid tulugan sa kabilang dulo ng syon, nagising si Lyra. Ang silid ay maganda, pambabae, punong nga antigong gamit. Ngunit ang pinto ay nakakandado mula sa labas. At ang mabintana ay may rihas na bakal na nakatago sa likod ng mamahaling kurtina. Isa itong magandang kulungan. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang luha ay dumadaloy sa kanyang magkapisngi. Ang paasa ay tila isang malayong bituin na tuluyan ng namatay. Habang umiyak, may naramdaman siyang isang matigas na bagay sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Ang hairpin. Ang hairpin ni Celestina. Sa gitna ng kanyang pagluha, tinitigan niya ito. Ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa nakaraan, sa kanilang naudot na laban. At habang hawak niya ito, sa ilalim ng liwanag ng ilawan sa tabi ng kama, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Isang napakaliit na guhit sa katawan ng hairpin, malapit sa palamuting bulaklak. Tila isang siwang. Nawala ang kanyang pag-iyak. Pinalitan ito ang pag-usisa. Ginamit niya ang kanyang kuko para subukang buksan ang siwang. Mahigpit ito. Ngunit pinilit niya. At pagkatapos, may isang maliit na click. Isang maliit na piraso ng metal ang bahagyang bumukas, na parang isang sikretong kompartimento. Napatigil sa pahinga si Lyra. Dahan-dahan. Ay tinagilit niya ang hairpin. Mula sa maliit na butas, isang bagay ang nahulo sa kanyang palat. Isang bagay na maliit, maitim, at kumikinang. Isang susi. Isang napakaliit na susi, tulad ng mga susi para sa isang maliit na kahon o sa isang talaarawan. Biglang bumalik ang lahat ng sinabi sa talaarawan ng kanyang lola Amalia. Ang huling ebidensya ay itinago ko sa pinakaligtas na lugar. Hanapin mo ang taksil na naglayas. Ang malita. Ang susi ay hindi para sa kung ano paman. Ang susi ay para sa maleta. Naintindihan na niya ngayon. Ang maleta ay hindi lang basta itinago. Ito ay isang bita sa loob ng isang bita. Ang kawalan ng laman nito ay isang pagsubok, isang paraan para mawalan ng pag-asa ang sinumang makahanap nito. Ngunit ang tunay na sikreto ay hindi ang laman nito sa unang tingin, kundi ang nakatago sa ilalim. Isang lihim na kompartimento na tanging ang susi lamang na ito ang makakapagbukas. Ang lola niya, si Lola Amalia, ay isang henyo. Isang henyo na nag-isip ng lahat. Alam niyang maring mabigo ang unang paghahanap, kaya itinago niya ang susi sa nagisang bagay na siguradong makukuha ni Lyra mula kay Celestina, ang hairpin na naiwan sa pampang ng lawa. Isang sinak ng pag-asa, maliwanag at nag-alab, ang biglang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa sila talo. Mahigpit niyang hinawakan ang susi sa kanyang palat. Ang metal ay malami.
Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamainit na apoy ng pag-asa. Kailangan niyang makabalik sa Gatmay. Kailangan niyang mabuksan ang maleta. Kailangan niyang tapusin ang sinimulan ng kanyang galola. Ngunit paano? Tumingin siya sa nakakandadong pinto. Sa marehas na bintana, ang pag-asa niya ay muling nanganganib na mamatay. Pagkatapos ay narinig niya ang gayapa sa labas ng kanyang pinto. Papalapit. At isang boses ang narinig niya, ang boses ni Don Rafael. Lira, Ija. Mahanda ka na. Mayroon tayong isang espesyal na salu-salo sa tabing lawa. Isang pakdiriwang para sa ating bagong simula. Ang nasalita ni Don Rafael ay nagiwan na yelo sa maugat ni Lira. Isang salu-salo sa tabi na lawa. Ang mismong lugar kung saan pinaslang si Celestina. Ang pag-isip pa lang ay isang kabastusan, isang paglapastangan sa alalang ang kanyang lola sa tuhod. Ngunit sa likod ng takot, isang plano ang mabilis na nabubuo sa kanyang isipan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang kasambahay na may dalang isang magandang bestida. Pinabibigay po ngang Don, sabi ngang kasambahay, hindi makatingin ng diretso kay Lira. Pakisabi sa kanya, magbibihis lang ako, sagot ni Lira, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Nang maywang mag-isa, kumilos siya ng mabilis. Hindi niya isinuot ang bestida. Sa halip, itinago niya ang maliit na susi sa loob ng kanyang sapatos. Pagkatapos ay kinuha niya ang mabigat na pitsil ng tubig sa ibabaw ng mesa at itinayo sa itaas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid, isang paunang bita. Na kunwari siyang nahihirapang isuot ang bestida. Tulungan niyo po ako. Sigaw niya. Ang kasambahay na babae ay pumasok muli. Sa pagpasok nito, sumayat ito sa pinto, at ang pitsil ng tubig ay bumaksak, tumama sa sahi at nagbasag. Naku! Pasensya na po. Ma'am. Gulat na sabi ang kasambahay habang nililinis ang mabubo. Habang nakayuko ito. Mabilis at tahimik na lumabas ng silid si Lira. Ang kanyang destinasyon. Ang Gatmay. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay maingat. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Alam niyang wala siyang maraming oras. Sa tulong nga diliman ng mansyon, mabilis niyang narating ang hagdanan paakyat. Sa kabilang dako, sa study room, si Marco ay hindi mapakali. Ang dalawang bantay ay nakatayo sa makabilang gilid ng pinto, walang imik. Kailangan niyang makatakas. Bigla. Bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Elsa, may dalang isang bandehang ng pagkain. Pinadadalhan ka ang lolo mo ang hapunan, sabi ang matanda, ngunit ang nga mata nito ay may ibang sinasabi. Isang tingin ngang pag-aalala at isang senyas. Inilapa ni Manang Elsa ang bandeha sa mesa. Habang ginagawa niya ito, sinadya niyang matabi ang isang basong tubig na natapon sa sahig. Malapit sa paanan ng isa sa mga bantay. Ay, naku! Ang clumsy ko naman, sabi ni Manang Elsa. At mabilis na kumuha ng basahan. Habang napupunas siya, palihim niyang inilagay ang isang bagay sa sahig, malapit sa sapatos ni Marco. Isang susi. Ang duplicate key ang study room. Nakaintindihan sila sa isang tingin lang. Habang abala ang isang bantay sa pagtulong kay Manang Elsa, biglang sumigaw si Marco na parang inaatake sa puso, hawa ang kanyang dibdib at bumaksak sa sahig. Nakpanik ang nga bantay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na dinampot ni Marco ang susi. Samantala, nasa Gatmay na muli si Lira. Ang takot niya ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hinanap niya ang lumang maleta at kinuha ang susi mula sa kanyang sapatos. Nangingini ang kanyang kamay habang ipinapasok ang susi sa isang maliit na butas na hindi niya napansin kanina, nakatago sa ilalim ng isa sa mga sirang strap ng katat. Pinihit niya ang susi. Isang klik ang kanyang narinig. Isang bahagi ng ilalim ng maleta ang bahagyang umangat. Isang lihim na kompartimento. Binuksan niya ito. Ang kanyang hininga ay napigil. Sa loob, maingat na nakabalot sa isang sutla, ay dalawang bagay. Ang una ay isang sulat. Isang sulat mula sa isang lalaking nangangalang Mang Caryo, isang mangingisda.
Isinalaysay nito kung paano niya nakita, mula sa kanyang bangka sa lawa, ang lahat ng nangyari nung gabing iyon, ang pag-awe, ang pagtulak, at ang pakalatkat ni Don Rafael sa walang buhay na katawan ni Celestina papunta sa kakahuyan. Isinulat din niya kung paano siya tinakot at binayaran ni Don Rafael para manahimik. Ibinigay niya ang sulat na ito kay Amalia bago siya namatay, dalang ang konsensya. At ang pangalawang bagay, ang bagay na magpapabagsak kay Don Rafael. Isang litrato. Itim at puti. Malabo, ngunit malinaw pa rin. Kuha ito mula sa malayo. Nakunan nito ang isang eksena sa pampang ng lawa. Si Don Rafael, mas bata ng 50 taon, ay galit na kinakalatkat ang isang babaeng nakaputing bestida na walang malay. Ang huling ebidensya. Ang pruweba. Mabilis na itinago ni Lyra ang sulat at ang litrato sa loob ng kanyang damit. Ngunit nang patayo na siya, narinig niya ang nasigawan mula sa ibaba. Natuklasan na ang kanyang pagtakas. Sa ibaba, naitula ni Marco ang naguguluhang bantay at mabilis na nilo ang pinto mula sa labas. Tumakbo siya, hindi papunta sa labas, kundi papunta sa hagdanan ng gamay. Lyra. Ngunit huli na. Ang tauhan ni Don Rafael ay paparating na. Nakita ni Lyra na wala na siyang daan palabas. Tumingin siya sa bintana ng gamay. Iyon na lang ang natitira niyang pag-asa. Samantala, sa pampangang lawa, si Don Rafael ay nakatayo sa tabi ng isang mesang inihanda para sa dalawa. Ang lugar ay pinalamutian ng mga ilaw at bulaklak, isang romantikong eksena na may bahid ng kabaliwan. Hindi siya mapakali. Nasaan na siya? Sigaw niya sa isang tauhan. Sir, tumakas po siya. Pero papalabas na po siya ngayon, sinusukol na po namin. Sa sandaling iyon, isang malakas na siga ang narinig mula sa mansyon, at si Lyra ay lumabas, hila-hila ng dalawang lalaki. Dinala siya sa harap ni Don Rafael. Akala mo ba matatakasan mo ako? Sabi ni Don Rafael. Hinawakan ng mahigpit ang baba ni Lyra. Pinilit ni Lyra na maging matatag. Tapos ka na, Rafael. Tumingin si Don Rafael sa kanya, naguguluhan, pagkatapos ay tumawa. Ako? Tapos na? Ija, ngayon pa lang tayo nagsisimula. Hinila niya si Lyra patungo sa mesa. Ngayong gabi, Celestina, bulong niya sa tainga nito, ang hininga ay amoy ala. Sa wakas, magiging akin ka ng tuluyan. Bitawan mo siya. Isang siga ang bumasa sa gabi. Lumingon silang lahat. Mula sa kadiliman, lumabas si Marco, ang mukha ay punong galit. Hawa ang isang malaking piraso ng kahoy. Nagsimula na ang huling laban. Ang sigaw ni Marco ay humiwa sa katahimikan ng gabi na parang isang kidlat. Ang tauhan ni Don Rafael, na kanina ay nakapalibot kay Lyra, ay mabilis na lumingon. Sa isang iglap, ang eksenang romantiko ay naging isang larangan ng digmaan. Marco! Sigaw ni Lyra, sinubukan niyang kumawala ngunit mas lalong humigpit ang hawak sa kanya. Kunin niyo siya. Utos ni Don Rafael. Dalawang tauhan ang sumugot kay Marco. Ngunit si Marco ay hindi na ang binatang tahimik at nag-alinlangan. Ang kanyang mamata ay naalap sa galit-galit para sa ninakaw na buhay ng kanyang tunay na lolo, galit para sa sinirang pag-ibig ni Celestina, at galit para sa panganib na kinakaharap ni Lyra. Ginamit niya ang hawak niyang pirasong kahoy, ipinalo ng buong lakas sa unang sumugot sa kanya. Bumaksa ito. Ang pangalawa ay sinubukan siyang suntukin, ngunit mabilis siyang nakailak at sinikmuraan ito ng malakas. Habang nagaganap ang kaguluhan, sinamantala ni Lyra ang pagkakataon. Sinipa niya ng buong lakas ang binti ng lalaking may hawak sa kanya, at nang ito'y mapadaing, kinagat niya ang kamay nito. Bumitaw ito sa sakit. Malaya na si Lyra. Huli na ang lahat. Rafael. Siga niya, at sa harap ngahat, kinuha niya mula sa kanyang damit ang luma at naninilaw na litrato. May ebidensya ako. Nakita ka nahat. Itinaas niya ang litrato. Kahit malabo, ang imahe ni Don Rafael na kinakalatkat si Celestina ay isang dago sa matanda. Ang mukha ni Don Rafael ay biglang namutla. Ang maskarangang kapangyarihan ay nagsimulang gumuho.
Sinungaling. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basa na sa unang pagkakataon. Walang sinuman ang nakakita. Mayroon. Sagot ni Lyra. At ngayon, malalaman ng buong mundo ang ginawa mo. Sa di kalayuan, simulang marinig ang tunog ng sirena ng pulis. Bago pa man tumakas, tumawa na pala si Marco. Paparating na sila. Dahil sa desperasyon, si Don Rafael ay tila nawala sa katinuan. Ang tanging nakikita na lang niya ay si Lyra, ang babaeng nakdala pabalik ng lahat ng kanyang kabiguan. Isang babaeng kamuha ni Celestina. Ngunit may tapang na wala ang orihinal. Kung hindi ka mapapasa akin, walang sinuman ang makakaangkin sa iyo. Sigaw niya. At sumugot siya patungo kay Lyra. Ang kanyang makamay ay nakaunat na parang magkukong isang agila. Handang manakal. Ngunit bago pa man niya maabot si Lyra, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang hangin ay biglang lumami. Ang ngailaw na palamuti ay biglang kumurap-kurap at namatay. Isang makapal na hamo ang biglang gumapang mula sa ibabaw ng lawa, mabilis na bumalo sa kanilang lahat. Ang tunog ng sirena ay tila humina, napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Mula sa gitna ng hamo, sa ibabaw ng tubig, isang anyo ang dahan-dahang lumitaw. Isang babaeng nakaputing bestida. Ang kanyang buhok ay mahaba at basa, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang nga mata. Ang kanyang mamata ay walang emosyon, ngunit nakatiti ito ng diretso kay Don Rafael. Si Celestina. Nanigas si Don Rafael sa kanyang kinatatayuan. Ang tapang na dala ng kanyang kapangyarihan ay naglaho, napalitan ng isang dalisay na takot. Hindi. Hindi ka toto. Bulong niya. Nangingine. Hindi na salita si Celestina. Dahan-dahan lang nitong itinaas ang kanyang kamay at itinuro siya. Isang tahimik na pahatol. Dahil sa matinding takot, napaatras si Don Rafael. Hakbang. Isa pang hakbang. Hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa multong ngambaeng kanyang pinaslang. Hindi niya namalayan na nasa dulo na pala siyang pampang. Ang kanyang paa ay sumayat sa malambot na puti. Nawalan siyang balansa. Sumiga siya habang bumabaksak patalikod. Sa mismong madilim na tubig ang lawa kung saan niya itinago ang kanyang krimen 50 taon na ang nakalipas. Isang malakas na splash ang narinig, at pagkatapos. Katahimikan. Kasabay nga niyang pabaksak. Ang hamo ay dahan-dahang naglaho. Ang nga ilaw ay muling sumindi. Ang tunog nga sirena ay muling lumakas. At ang nga pulis ay nagsimulang dumating. Ang kanilang nga flashlight ay sumisira sa kadiliman. Nakatayo sa gitna ng lahat sina Lyra at Marco, makahawa kamay. Tumingin sila sa isa't isa, ang kanilang mga hininga ay putol-putol. Bago pa man lumapit ang nga pulis, muling tumingin si Lyra sa lawa. Sa kabilang pampang, sa ilalim ngang puno kung saan sila unang nahalikan ni Marco, nakita niya ang anyo ni Celestina. Hindi na ito nakakatakot. Ang nga mata nito ay puno ng kapayapaan. Ngumiti ito kay Lyra. Isang ngiting ng pasasalamat. At pagkatapos, dahan-dahan itong naglaho. Kasabay ng pagdating ng bukang liwewe. Nahanap na niya ang kanyang katarungan. Sa wakas, malaya na siya. Ang nga sumunod na araw ay tila isang panaginip na unti-unting nagiging realidad. Ang maliit na bayan ng Laguna ay ginulantang ang balita. Ang pagkadiskubre sa katawan ni Don Rafael sa lawa, kasama ang litrato at ang sulat na isiniwalat ni Lyra, ay nagbukas ng isang kaso na 50 taon nang nakabaon. Ang tauhan ni Don Rafael ay umamin sa lahat ng kanilang nalalaman. Ang kwento ng kabuktutan ng Don ay kumalat na parang apoy. Si Marco bilang nagisang tagapagmana, ay naharap sa isang mabigat na responsibilidad. Ngunit sa halip na talikuran ito, hinarap niya ito ng may tapang. Ginamit niya ang yaman at impluensya ng pamilya para itama ang pagkakamali ng kanyang lolo. Tinulungan niya ang pamilyang naapi nito at sinigurong mabibigyan ng hustisya ang lahat. Si Lyra naman ay nanatili sa bahay ng kanyang lola Amalia. Ngunit ngayon, ang bahay ay hindi na nakakatakot. Ang bigat at kalungkutan na dati bumabalot dito ay naglaho na,
na para bang isang mabigat na kumot na inalis. Ang hangin ay mas magaan, at ang sikat ng araw na pumapasok sa mga bintana ay tila mas maliwanag. Isang hapon, habang nag-ayos siya ng gamit, muli siyang huminto sa harap ng matandang aparado. Ang aparado kung saan nagsimula ang lahat. Hinaplos niya ang makinis at malamig na kahoy nito. Wala ng katok. Wala ng bulong. Tanging katahimikan na lang. Isang payapang katahimikan. Paalam. Lola Celestina. Bulong ni Lyra. Salamat po. Sa tabi nga aparado. Sa ibabaw ng tokado. Inilagay niya ang orihinal na litrato ni Celestina. At sa tabi nito, inilagay niya ang isang litrato ng kanyang lola Amalia nung dalaga pa ito. Makatabi na sila ngayon. Ang makapatid na pinahiwalay ng trahedya ay muli nang makasama, kahit sa isang larawan man lang. Nang hapong iyon, dumating si Marco. Makasama silang nagtungo sa sementeryo. Una, pinuntahan nila ang puntot ni Lola Amalia. Naktirik silang kandila at nag-alay ng ngebulaklak. Salamat po, Lola Amalia, sabi ni Lyra. Salamat sa inyong katapangan. Pagkatapos, naglakad sila patungo sa isang bagong puntot na ipinagawa ni Marco. Wala itong laman, ngunit sa lapida nito ay nakaukit ang isang pangalan. Celestina. Sa ilalim nito ay may isa pang pangalan. Leo. Para kahit sa ganito man lang, makasama sila, sabi ni Marco. Nakatayo sila ron. Makahawak kamay. Habang ang hangin ay marahang humahaplos sa kanilang mga mukha. Sa wakas, ang lahat ng kaluluwang nasaktan sa trahedyang ito si Celestina, si Leo, si Amalia, at Mejing ang tunay, na lola ni Marco na naktago ng isang mabigat na lihim ay malaya na. Pauwi na sila na maksalita si Marco. Ano nang plano mo ngayon? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pag-alala. Ngayong tapos na ang lahat. Babalik ka na ba sa Maynila? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tumingin si Lyra sa daan pabalik sa lumang bahay. Ang bahay na dati kinainisan niya, ngayoy tila isang kanlungan. Ang probinsyang dati itinuturing niyang kulungan, ngayoy tila isang paraiso. Tumingin siya kay Marco. Sa mga mata nitong puno mapaasa at kaunting takot sa kanyang magiging sagot. Ngumiti si Lyra. Isang ngiting toto at nakmumula sa puso. Hindi pa niya sinagot ang tanong. Ngunit sa ngiting iyon, alam na ni Marco ang sagot. Tinitigan ni Lyra si Marco, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang malabi. Ang tanong nito, babalik ka na ba sa Maynila? Ay isang tanong na kung ilang linggo lang ang nakalipas. Ay walang paalinlangan niyang sasagutin ng Ngunit napakarami nang nagbago. Alam mo, panimula ni Lyra, habang naglalakad sila pabalik sa bahay. May dala akong malaking canvas nung pumunta ako rito. Plano kong magpinta ng isang malaking obra para sa tesis ko. Pero sa loob ng maraming araw, blanko lang ito. Walang kulay. Walang buhay. Katulad ko. Huminto sila sa harap ng gate ng lumang bahay. Tumingin si Lyra sa bahay, na ngayon ay tila ngumingiti pabalik sa kanya. Pero ngayon, papatuloy niya, pakiramdam ko kulang ang lahat ng tsanfa sa mundo para ipinta ang lahat ng kulay na nakikita ko rito. Tumingin siya kay Marco. Paano ko iwanan ang isang lugar kung saan ko natapwan hindi lang ang nakaraan ng pamilya ko, kundi pati ang sarili ko? Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco, isang ngiting nakpawi sa lahat ng kanyang paalala. Ibig sabihin ba niyan? Ibig sabihin niyan? Mukhang magiging kapitbahay mo ako ng mas matagal, sagot ni Lyra, bahagyang tumatawa. At kailangan kong tulong mo para gawing isang art studio at gallery ang bahay na ito. Isang lugar na puno ng mga kwento. Hinawakan ni Marco ang kanyang makamay. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malungkot na bahay ni Lola Amalia ay nabiyan ng bagong buhay. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at sikat ng araw. Ang hardin ay puno ng makukulay na bulaklak. At sa loob, ang dingding ay napuno ng obra ni Lyra. May mapinta siyang galawa sa iba't ibang oras ng araw.
May mapintang ngiting nga bata sa bayan. At sa sala, sa pinaka-prominenteng lugar, nakasabit ang kanyang obra maestra. Ito ay isang malaking pinta na napapakita ng dalawang babae. Makamukha sila, ngunit makaiba ang kanilang mga mata. Ang isa, si Celestina, ay may mamatang puno ng pangarap at pag-ibig nakatingin sa malayo. Ang isa naman, si Amalia, ay may mamatang puno ng tapang at determinasyon, nakatingin ng diretso sa tumitingin. Sa likuran nila, ang anino ng isang matandang aparador at ang sina ng bukang liwewe. Isang umaga, nakaupo sina Lyra at Marco sa pampang ng lawa, sa mismong lugar kung saan sila unang nagpangako. Ang lawa ay hindi na nakakatakot. Payapa na ito, isang malawak na salamin na sumasalamin sa asul na langit. Nagsimula ang lahat sa isang trahedya, sabi ni Marco, habang nakasandal ang ulo ni Lyra sa kanyang balikat. Umiling si Lyra. Hindi, sagot niya. Hindi ito nagsimula sa isang trahedya. Isinilang ito para pahilumin ang isang trahedya. Tumingin sila sa isa't isa. At sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, hinalikan ni Marco si Lyra. Isang halik na hindi na natatago, hindi na natatakot. Isang halik na panimula ng isang bagong kabanata, isang bagong umaga. Ang hiwaga sa aparador ni Lola ay natapos na, ngunit ang kwento ng kanilang pag-ibig, ngayon pa lamang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang 18 kwento. Isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang siyang tanging daan patungo sa tunay na paglaya. At ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay may kakayahang tumawid sa panahon at medjing sa kamatayan para lang mahanap ang katarungan at kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa amin sa paglalakbay ni Lyra at Marco. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ay comment niyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. Ay share ito sa inyong makaibigan at pamilya. At siyempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa masusunod pa niting kwento. Ay click niyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mabagong upload. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod. Paalam.